time travel ka sa attention to detail ng set at props na tampok sa Kapuso Family Drama Series na Pulang Araw para ma-achieve ang itsura noong World War II. Ang isa sa mga ginamit na bahay taong 1930 pa itinayo. Makichika kay Nelson Canlas. Sa mga unang taping days ng GMA Prime Family Drama na Pulang Araw, binisita ng GMA Integrated News ang set ng family drama series. Doon, dama na ang excitement sa mga bida nitong sina Barbie Fortesa, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards. Aminadong kinakapapa noon ng mga artista ang kanilang mga karakter. Si Sanya. So, ako, tapos challenge din sa akin kasi kailangan mayaman. Alam naman natin sa totoong buhay nung umpisa talaga, hindi naman. So, aristocrat. So, kailangan ko pag-aralan. Mahilig ako mag-slouch. So, kailangan lagi kang nakaganyan. Kasi nung mga panahon daw nun, bawal lang nakaslouch. So, kailangan lagi kang, kung alta-alta ka, dapat lagi kang... Dahil masusi ang preparasyon sa mga detalye, nagte-taping ang Pulang Araw sa mga luma at itinuturing na mahahalagang properties sa probinsya ng Quezon at Batangas. These houses stood the test of time, lalo na noong World War II. Inabot ang halos 6 na buwan ang paghahanap ng location para gamitin dito sa Pulang Araw. Katulad na lang nitong 1930s ancestral house na ito sa Sariaya, Quezon. Kaya ang resulta, parang ibabalik daw tayo sa panahon ng mga Hapon. Sinanay din ang mga artista sa set mula sa damit, kotse, mga kagamitan. 1940s era correct daw dapat. Yung buhok. Bukod sa buhok. Kasi yung makeup 5 minutes lang, yung buhok mga 2 hours. 2 hours. Sandali lang. Oo, yes. Pero kung napapansin nyo, medyo numipis ang kilay natin. Oo, panipis kasi ang kilay ng mga babae. Diba? Noon. So, ayan. Noon pa man, aminado na si David na kabado siya sa pagganap sa isang karakter na mahahati ang pagmamahal sa kanyang bayan o sa iniibig. Dagdag pa nito na magagaling at tinitingala niya raw ang kanyang mga kaeksena. I just try my best not to think about it, you know, like, I feel like sa lahat naman ng gagawin natin sa buhay, pagkabahan ka, medyo mahirap eh. So, ako ina-acknowledge ko lang na nakakabahan ako. And then from there, just work my way para maging okay pa rin ako, hindi ako kakabahan. I mean, hindi ako magpa-perform ng bad. Pero sa napapanood na nating pagganap nila sa serye ngayon, dama na ng mga manonood ang kapanipaniwalang pagganap ng 4 sa kanilang mga karakter. Noon man, magpahanggang ngayon, iisa ang hindi nagbabago. Ang pagganap nila sa mga karakter ni na Adelina, Teresita, Hiroshi at Eduardo ng buong pagmamalaki. At ikinaka-proud din nila ang kaalamang nakukuha nila sa isa't isa dahil sa pagganap sa Pulang Araw. Medyo nararamdaman na natin yung pagka-senior natin eh. Kasi ako yung pinakamatanda dun sa 4. Happy rin kasi iba na rin ngayon, of course, yung generation of actors coming from the Gen Z era. Siyempre, iba rin sila mag-process, iba rin sila mag-isip. So it's really exciting to collaborate with these actors na you know, yung different learnings and knowledge namin about certain stuff, we can marry it in this project to, you know, para kami mga ilabas pa kami mga bago. And you know, I want to learn from them as much as kahit papano meron din silang matutunan sa akin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Intense kung intense ang mga eksenang mapapanood natin soon sa Kapuso series na Shining Inheritance, kabilang ang catfight scene kasama si Kylene Alcantara. Pero bago yan, off to China muna si Kylene kasama ang nalilink sa kanyang si Kobe Paras. Makichika kay Loy Santiago. Sa taping ng Shining Inheritance, masusing kinakarir ni Direk J. Joron Limon Roy ang mga eksena at sobrang kooperasyon ang ibinibigay sa kanya ng mga artista niya tulad ni na Kate Valdez, Michael Sager at Kylene Alcantara. Si Kylene, hindi raw maiwasang makaramdam ng nerbiyos dahil bumabalik siya sa pagiging ultima kontrabida. Ako po ay kinakabahan talaga po ng malala. Pero I am proud sa aming pong materials and sa
castmates ko po. Isa raw sa kaabang-abang na eksena ang three-way catfight ni Kailin, Roxy Smith at Kate kung saan hindi raw talaga naiwasang magkasakitan. Kumusta naman sila kapag off-cam? Lagi po talagang umuulan ng sorry sa aming tatlo. Even pag sinampal kami ni Tita Connie, lagi po talaga umuulan ng sorry. Pero sa ngayon, time out muna sa taping si Kailin para pumuntang China kasama si Kobe Paras para sa isang shoot doon. First time nilang magsasama sa isang shoot at first time din nila sa mainland China. Kaya looking forward na si Kailin sa kanilang magiging experience. We're ready to explore a lot of things in life. And I'm thankful that he said yes kasi I'm excited po to work with him. May napag-usapan na ba sila ni Kobe na gagawin habang nasa China? Definitely the food trip kasi yun po talaga yung bonding namin. Bagamat walang tahas ang pag-amin, makahulugan naman ang paglalarawan ni Kailin sa kung ano ang meron sila ni Kobe. It's a different feeling po. So I don't know the exact words to describe it. Lumalabas na lang siya through actions, through our auras, I guess. So hindi ko talaga siya, I cannot find the exact words. Nagmamahal ka ba ngayon sa isang lalaki? Hi, Tita Lar. You're so funny. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Back for another season, ang The Clash kaya bala na sa paghahanda sina Clash Masters, Julian San Jose at Raver Cruz. At excited na rin ang nagbabalik na OG Clash panel. Ano kayang hinahanap nila sa mga contestant this season? Makichika kay Aubrey Carampel. Fresh from Sparkle goes to USA Tour. Sumabak na agad sa pictorial at plug shoot sina Asia's Limitless star Julian San Jose at Raver Cruz para sa The Clash 2024. Looking forward sina Clash Masters Julie Ver sa 6th season ng Kapuso Original Reality Singing Competition. Panibagong mga magagaling na mga singers at mga world-class singers na naman ang masasaksihan namin sa Clash Arena. Keeps getting better, mga contestants, plus yung stage namin pa iba-iba every year. And pag makita niyo yung stage namin this year, iba na naman. So, nakaka-excite. Nagbabalik for Season 6 ang mga OG The Clash panel na sina Asia's romantic balladeer Christian Bautista. At lumipad din mula pa sa Amerika sina Asia's Nightingale Lani Misalucha at comedy queen ay Aida Las Alas. Kahit nasa Amerika ako, talagang super love ko talaga ang pagiging artista. I'm happy for Season 6. This season, hinahanap daw ni Lani hindi lang ang husay sa pagkanta, pero kung sino rin ang malakas ang overall impact. Pagtayo, pag-perform, pagbuka ng bibig, tsaka syempre yung quality ng boses. So, sana magsama-sama yun sa iisang hinahanap namin. Si Christian may hangover pa raw sa Olympics, kaya ang hinahanap daw niyang clasher. Vocal gymnastics. Ay, ganun how pala. is it? So the men's, ang ibig sabihin naman para sa akin, kaya yung mahina at mapuso. Kaya yung birit. Pero most importantly, ano ba ang OPM scene ngayon? Kaya rin makisabay kung ano rin ang gusto ng OPM scene ngayon. So mas yung versatility naman yung sa akin. At tumatumbling habang nakamay. Pag gano'n, tapos na yung laban. Tapusin na natin yung Season 6. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.